Tinulungan ko ang pangkat ng malayong pangingisdang barko ng kapitan sa paghuli ng isda. Umaasa sa iniwan ng aking ama. Lihim na algorithm para sa agos sa malalim na dagat. Pinilit ko pang tulungan itong barko na sira ang radar. Isang sirang bangka na ni Seaweed, hindi nito masilip. Nakalock na ang lambat. Ang top tier na kawan ng tuna nakikita ng 30 milyon. Pero pagdating ng araw ng dibidendo, sa harap ng buong barko, 3,000 yuan lang ang binigay sa akin. Kaya kitang padalhan ng 3,000 yuan. Isa na ngang charity move ng young master ko. Walang barko kung wala ako. Kahit makita mo pa na may dragon sa tubig, hindi ka pa rin makakahuli kahit isang hibla ng balbas nito. Dalhin mo ang perang ito at magbalik ka na sa bundok ninyo. Putsa, ito na ba ang pinapalaki ninyong todo? Military-grade na fish-finding radar. Sa lakad na ito, 800,000 yuan ang naubos na red oil. Ni isang piraso ng seaweed hindi nakascan. Walang problema ang lie algorithm ni Young Masters How. Dahil sa magnetic field ng bahaging ito ng dagat. May abnormal na interference. At masyadong komplikado ang mga agos sa ilalim. Hindi tumatagos ang sound waves. Ibig sabihin, mali ang paraan ninyo. Patay ang radar, buhay ang dagat. Ang frequency ng sonar ninyo. Lahat tumatama lang sa ibabaw na peking painakawan. Natural, hindi makikita ang huli sa ilalim. Lin Yuan, ikaw na pansamantalang kinuha. Pang-ilalim na trabahador na tagabuhat ng yelo. May karapatan ka bang magsalita rito? Lumayas ka. Huwag mong ipahid ang amoy isda mo. Sa alpombra kong gawa sa lana. Sa alas 11. Nakikita mo ba ang mga iyon? Mga seabird na umiikot kasabay ng alon. Ang taas ng pagsisid nila. 3 metro na mas mababa kaysa dati. At may hanging hilaga pa ngayon. Ang lamig ng ambong na dinadala nito. Anong ginagawa mo? Nasira mo ang sistemang ito. Hindi mo yan kayang bayaran sa buong buhay mo. Na-update na ang hydrodynamics code. 120 metro sa ilalim ng tubig, may matinding cold thermocline. Patayin ninyo ang maingay ninyong makina. Nakikita ko na. Yellowfin ito. Yellowfin ito. Yellowfin ito. Hindi. Sa laki at bilis nito. Premium na school ng yellowfin tuna ito. May daan-daan siguro. Bakit nakatanga pa kayo? Ilatag ang mga extension net, full spread. Hulihin ninyo ang lahat ng mga gatasang ito. Huwag kang mag-alala, susunod ako sa patakaran ng industriya. Ang 1% na dibidendo sa paghuli ng isda. Alam na alam ko iyan, hahaha. Poseidon. Mula sa tulay papuntang kubyerta. Nailapag na ang pain mula sa drone number 1 at 2. Landing point, Sector 7. Nakalock na ng dive fish finding radar ang pangunahing kawan. Lalim na 150 metro. Sa pagkakataong ito, na nasa sukdulang aktibong estado. Top grade na huli. Basta buhay na maihatid sa Asian port para auction. Ang panimulang presyo ay tiyak na hihigit sa 30 milyong yuan. Illegally. Sobrang baliw nito. Ha ha ha.
Ayon sa patakaran ng industriya, dapat 1% ang dibidendo. 300,000 yuan ay sapat na para maisalba si Xiaoyu. Nailagay na sa imbakan ang isda ni Young Masters Hao. Ayon sa mga patakaran, dapat nang bayaran ang parte ko sa huli. Mga patakaran mo, ha? Wala kang ang kontrata sa trabaho. Pansamantalang manggagawa sa paglilipat. Sa akin ka makipag-usap tungkol sa mga patakaran ng Zhao Group. Pero ako, malinaw ako pagdating sa gantimpala at parusa. Iyan ang hatid sa atin ng ating malaking bayani. Ang huli ni Zhao Hailong na ito ay pwedeng nagkakahalaga ng 30 milyon. Hindi ako maghahangad ng sobra. Ayon sa patakaran ng industriya, 30 milyon. Nasa ihi ang kapatid ko at naghihintay sa perang ito para mabuhay. Hahaha, 30 milyon. Talagang inakala mong isa kang dakilang bayani. Buksan mo ang mga mata mo at tumingin ng maigi. Ang radar sa barkong ito ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang gasto sa krudo ng trip na ito ay 800,000. Kung wala ang barko ko, kahit makita mo pa ang dragon sa ilalim ng dagat, hindi mo rin mahuhuli. Kahit hibla ng balbas ng dragon, makakapagpadala ako sa iyo ng 3,000 yuan. Mabait na nga ako nito. Dalhin mo ang perang ito at umuwi ka na sa bundok mo. Tama. Kung talagang hindi na makapaghintay ang kapatid mo. Itong 3,000 na ito, sapat na para makabili ng mas maayos na fruit basket. Huwag mong sabihing hindi ako marunong mag-alaga ng tao. Ha 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 ha. CJ, itong 3,000, tatanggapin ko. Ha ha ha. Anong kalokohan iyan? Ang lakas mo pang tumingin sa akin ng masama. Magpatuloy kayo sa tugtog, magpatuloy kayo sa sayaw. Alam lang ni Zhao Hailong na nasamsam na niya ang kargamentong isda na nagkakahalaga ng 30 milyon. Pero hindi niya alam na nakita ko mismo kanina sa radar ang agos ng dagat sa pinakailalim. Ang siyang pinakanakakatakot sa rutang ito. At ang pinakamahalagang sikreto. Ang matandang iyon. Ang unang henerasyon ng Dragon Country. Isang dalubhasa sa fluid mechanics at ecological bait. Bago siya mapilit ng pamilyang Zhao na pumirma ng kontrata at mamatay. Isiniksik niya ang huling ilang pahina ng manuskrito. Ang 30 milyon, Zhao Hailong, ang pamilyang Zhao. Ang mga ninakaw ninyo sa aking ama. Gagamitin ko ang mga patakaran ng dagat na ito. Para ibalik ang lahat, pati tubo. Tito Chen, ito na ang huling babala ko sa inyo. Ang presyong bilihan ng cold chain ng Zhao Group ay 1.2 yuan na lang bawat gin. Kung hindi mo pipirmahan ang eksklusibong kasunduan sa supply na ito, bukas ng hapon ay sisil ang wasak ninyong barko. Kayong ilang dosena. Sa hinaharap, magpalamig na lang kayo sa lansangan at magutom. Walang silbi kung hindi pipirma si Tito Chen sa kontrata. Nakaharang na ang pamilyang Zhao sa shipping line at sa pagbili. Sa malapit na dagat, wala na kayong magagawa kundi maghintay ng kamatayan. Xiao Yuan, iho. Alam kong napag-initan ka ng pamilyang Zhao. Pero ano bang magagawa natin? Pumunta tayo sa malayong dagat. Ang isang bangkang pangisda ng pamilyang Zhao ay mahigit 1,000,000 agad. Kami bang mga dukha? Ang gagamitin ang buhay namin para punuin ang dagat. Kahapon sa deep sea trench. Gamit ang algorithm na iniwan ng tatay ko. Natulungan kong malok ni Zhao Hailong ang isang kawan. Isang 30 milyong yellowfin tuna. Pero 3,000 lang ang ibinigay sa akin ni Zhao Hailong. Kahit gaano pa katalino ang radar ng pamilyang Zhao, hindi nito kayang lusutan ang matitinding cold at warm layer. Sa journal ng tatay ko, naroon ang buong Pasipiko.
Ang tunay na susi sa agos ng kailaliman. Tito Chen, gusto lang tayong gawing mga aso ng pamilyang Zhao. Doon tayo sa bulag na sona ng radar nila. Kunin natin lahat ng pinakamahalagang karga. Xiao Yuan. Ito ang paunang bayad para sa dati kong lumang bangka. Idagdag mo pa ang inambag ng mga kapatid natin kahapon, binenta na pati gamit nila. Pang-ipon para mabuhay. Kabuuan, 2 milyon. Para na lang tayong ilang dosenang tao rito. Ito na ang huling patak ng dugo. Tito, maniwala ka sa akin. Mas pinaniniwalaan ko pa ang galing na iniwan ng tatay mo. Pumunta ka at bumili ng mas malaking barkong kayang lumaban sa bagyo. Hilahin natin pataas ang kapalaran natin. Kahit basurang bakal lang yan. Kilala na rin namin yan. Tito, huwag kang mag-alala. Kakalinga ko lang sa lugar na iyon. Nakapaghanap na ako sa mga lumang barkong iyon. At nakakita ako ng isang talagang maayos na bangka. Lin Yuan, 2 milyon. Kung ibubuhos natin lahat sa basurang bakal na ito. Kahit isang simpleng sonar ng pangisdaan. Hindi pa rin aabot. Magaling ang mata mo. Decommissioned na beer yan. Sa susunod na yelong ilalim. 2 palapag na katawan ng bakal ng barko. Sa loob may nakasiksik na 2 unit ng mabibigat na diesel engine na hindi pa tuluyang sira. Pangit nga siya, medyo. Pero kapag napasok na ang 12 level na bagyo, ang mga bangkang puro porma at palamuti, magkakahiwa-hiwalay lahat. Siya lang ang makakaligtas. Si Zhao Dewang, yung asong iyon. Noon, gamit ang kontratang paandar at dayaan. Inagaw niya ang patent ng tatay mo. Pinilit niyang wasakin at pahirapan ang tatay mo hanggang mamatay. Ngayon, pinalalayas ka ng anak niya. Hindi siya magtatago at didila ng sugat. Kundi tumakbo pa rito para bumili ng bangka. Tito Zeng, nandito ako para maghanap ng maayos na bangka. Para kalabanin ang pamilya Zhao. Malakas na ngayon ang pamilya Zhao. Ang mga bangkang pangisda nila parang bakal na drum. Ano ang ipanglalaban mo sa kanila? Tito Zeng, ang naiwan sa akin ang tatay ko ay kaalaman sa fluid dynamics. Nandito rin ang mga core algorithm. Subukan nating magbanggaan, ha? CJ. Buti na lang at ipinanganak si Lin Laogi ng mabuting lahi. Sa'yo na ang bangka. Matagal ko nang hindi gusto ang pamilya Zhao. Ang pinaggagawa nila noon ay talagang kasuklam-suklam. Pero, Lin Yuan, manghuli ng dambuhalang tuna sa dagat. Ano ang gagamitin mong armas? Isang top-of-the-line na Shimano reel set. Kasama pa ang carbon fiber na sibat. Hindi bababa sa 10,000 ang halaga. Ang pera niyo ngayon. Kailangang ibuhos lahat sa pagpapagawa ng pangunahing makina ng barkong pansagit. Lin Yuan, nabaliw ka na ba? Gagawin mong pamalo sa isda ang steel cable. Hindi tatagal yan. Kapag may malaking isda, sa likuran may puwersang hila. Kayang hilahin kanyan pati tao at post pababa sa dagat. Ito ang core steel wire na hinugot mula sa arresting cable ng isang retiradong aircraft carrier. Ang pinakapuso nitong bakal. Ang ultimate tensile strength ay lampas 3 tonelada. Ikaw na bata ka. Planong makipagsabayan sa halimaw ng ilalim ng dagat. Diretsong banggaan, ha? Huwag kang mag-alala, may tiwala ako sa kalkulasyon ko. Ito ang bakal na core mula sa arresting cable ng aircraft carrier. Kahit gaano kalakas ang puwersa ng mga nilalang sa dagat, hindi pa rin yan mapuputol. Kaya nitong pigilan ang hila ng ilang 10 toneladang makina. Na bakal. Tatlong-daan at 10-35.030-6070. Abes 310, anong panahon na ba to? 06070. Abes 310, may gumagamit pa ba niyan? 06070.
A-base 310, ganitong purong mekanikal na pang-60 hanggang 70 pa. Lumang relikya. Interesante. Enmath. Sue, ito ang procurement report para sa buwang ito. Pahihingan mo po ng pirma. Nabasa ko na ang procurement report para sa buwang ito. Yung mga tuna na galing sa Zhao Group. Lahat ay huli sa sonar at sa pangilalim na lambat. Mga nagulantang na isdang pilit na itinaboy pataas ng lambat. Sobrang grabe na ang lactic acid buildup sa laman. Hindi talaga aabot. Hindi nito maabot ang mga pamantayan ng aming Michelin restaurant. Enmath. Sue, ang kasalukuyang mga deep sea fleet ay umaasa na lang sa radar. Yung wild premium na huli na perpektong naalis ang asim. Wala na iyan sa merkado. Kanina lang. Malapit lang ang bangka ni Young Master Zhao Hailong. Parang nagpa-party sila. At gusto pa nilang bumati sa inyo. Sabihin mo sa kanya na busy ako. Palayuin mo siya sa ruta ko. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 80. Linyuan, ano ba yang itim na bukol na yan? Hindi ka man lang nagsabit ng matinong buoy. Hinugot lang mula sa sirang drone chassis. Sarili kong hinang na folding kete. Tunog ng thee jump. Tunog ng pagtalon. Tunog ng paglukso. May huli. Si Laugi ang pinakamagaling sa timon. Nakaupo na ng maayos. Ha ha ha. Ikot at lalapit tayo. Gusto ko siyang makita ngayon din. Enmath. Sue, sobrang dumi ng bangkang ito. Wala man lang maayos na matatayo ang lugar sa itaas. Talagang wala. Ang custom trench coat ninyong nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Masisira talaga iyan. Kung gusto mo, ipatawag ko na lang ang taong iyon. Tumahimik ka at ikabit ang gangplan. Wala kang ang suot na gloves. Arresting cable ng aircraft carrier ang ginamit na pamalo. Walang nikatiting na hydraulic release. Naglalaro ka ba ng buhay mo sa halimaw ng malalim na dagat? Ang buhay ng mahihirap, likas ng pambet sa sugal. Wala kaming pambili ng carbon fiber at hydraulic fiber. Kaya buto at bakal lang ang kaya kong pasanin. Pero huwag kang mag-alala, Yimith. Sue, Sir man ang bangka ko. Pero ang huli ko, siguradong pang top grade. Perpektong pagpatay sa nerbiyos. Putol ang spinal cord. Mabilis ang paglabas ng dugo. Ang isdang ito, bago mamatay. Hindi naranasang mahila mula sa ilalim. At magulantang sa trollnet ng ilang oras. Walang kahit anong naipong lactic acid. Na nagdudulot ng panis na asim. Ang texture na ito ay pasok na pasok sa ilima. Napamantayan ng snowflake wagyu. Linyuan, tama. Muli tayong magkakilala. Ako si Opisyal ng Public Affairs sa gusali ng Yuhai Financial Group. Suwan, 2,500,000 para bilhin ang isdang ito. Isama mo na ako sa puhunan.
ang down payment para sa EBIS mo. Sa simula ng susunod na buwan, magsisimula na ang pinakamalaking paligsahan sa pangingisda sa buong Asya. Magsisimula na. Ang kampiyon ay makakakuha ng advanced prospecting rights sa open sea. At gusto kitang isali sa kompetisyon. Lubusang wasakin ang monopolyo ng Zhao Group. Sa perang ito, sa susunod mong paglayag, kaya mo nang bumili ng top-grade carbon fiber battle armor. Masayang pakikipagtulungan. Pero, Yunef, Su, wasakin ang Zhao family. Hindi na kailangang bumili ng kung ano-anong mamahaling armor. Para kontrahin ang mga umaasa lang sa day. At sa radar na wala namang silbi. Sapat na itong kalawangin at bulok na bakal na bangka. Pagkaraan ng 3 araw ng gumugulong na agos at matinding kaguluhan. Ang pinakamataas na antas na malayo ang paligsahan sa buong Asya. Dakilang paligsahan ng Aurora Signal. Ay opisyal nang nagsisimula ngayon. NASA. Pantalan ng isang internasyonal na top-tier na tycoon. Tara, pakinggan natin ang mga tinig ng paboritong mananalo. Bilang punong ehekutibo ng Lihua Financial Group. Ang inyong koponan. Paano naghanda? Paghahanda. Nagdala kami ng military-grade na 3-dimensional phased array sonar. At 2 toneladang high-concentration chemical bait. Hindi na ito laban. Panghihina ito sa ibang antas. Naasikaso na lahat ni Zhao Xiao. Ginamit na namin ang lahat ng koneksyong pangnegosyo. Binili namin ang lahat ng high-grade synthetic. Na pang-akit ng tuna. At Antarctic krill blocks. Walang natira. Binili namin lahat. Ang suwail na silinyuan. Pati ang mga isdang kasamahan ni Tito Chen. Sa merkado ngayon, kahit kaunting pain ay wala na silang mabili. Ano pa ang ipapangwawasak nila sa dagat? Hangin ba ang ipapalaman nila? Lenue. Isang basurang itinaboy ko palabas ng pinto. Umaasa lang sa babaeng si Suwan. At nakabili pa ng sirang tugbot. Talagang gusto mo pang bumaligtad ang langit. Sa harap ng kapital. Dudurugin ko siya. Ni isang kaliskis ay hindi niya mahahawakan. Ihanda ang drone swarm. Sa kompetisyong ito, ipapahiya ko siya sa harap ng live stream ng buong internet. Pati ang kasama niyang bangka, walang matitira sa hiya. Linyuan ang lupit ng formula mo. Low-fat na dugo ng baka na itinapon ng slaughterhouse. Haluan ng pinakabarat na dinurog na king-chang fish. At saka ng mataas na konsentrasyon ng deep sea fish oil. Kapag nagyelong block ito at inihagis sa dagat. Talagang may silbi ba? Ang high-grade synthetic bait na pinagkakakitaan ng mga naniniwala sa dao. Wala pang 10 minuto pagkalubog. Tatangay na ito ng malakas na agos. Maaakit lang nito ang mga basura sa ibabaw. Ang tunay na dambuhalang tuna ay nasa lalim na lampas 120 metro sa warm layer ng malalim na dagat. Noong buhay pa ang tatay ko sa kanyang diary tungkol sa fluid mechanics. Kinuwenta na niya ang ganitong density ng timpla ng yelo na saktong tumatama sa kritikal na hangganan ng tubig dagat. Pagkapasok sa tubig, habang lumulubog, habang unti-unting natutunaw ang mga block ng yelo, ang amoy ng dugo ng baka at ang mamantikang bakas ng fish oil ay magiging napakatumpak at bubuo ng isang underwater scent corridor na umaabot ng ilang kilometro. Akala nila kapag naubos nila ang lahat ng pain. Masisilo na nila ako. Nakakatawa, napakakomplikado ng zone ng laban na ito. At ang agos dagat dito ay napakabigat at magulo. Ang drone swarm at radar ng Zhao family ay parang isang grupo ng mga bulag sa harap ng malakas na agos. At gagamitin ko ang 5 toneladang yelong ito. Para sa mga nasa kailaliman ng dagat. Isang tunay na halimaw na may bigat na 100 kilo. Magbukas ng 100. Patungo sa highway ng kamatayan. Kumpleto na ang amo. Pero ngayon, kailangan pa rin nating i-upgrade ang kagamitan ng e-buys. Dalawang daan at 50.
Sabi sa ospital. Aking bill. Binayaran na raw ng isang ate na apelyido Su. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kuya, sa dagat, kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya mong manalo. Zhao Diwang, Zhao Hailong. Noong araw, gumamit kayo ng maruming kontrata para nakawin ang pinaghirapan ng pamilya Lin. At naging sanhi ng pagkamatay ng tatay ko. Ngayon, sa harap ng buong Asya, gagamitin ko ang pinakamadalisay na teknolohiya para hubaran ang ipinagmamalaki ninyong kapitalistang balabal. At tanggalin kayo ng ubos. Laogi, Dazhu, paandarin ang main engine. Lumabas na ang eBay sa daungan. Naka-on. Mga bisita. 2026 Extreme Fishing News Contest. Sa North Pacific, ang malaking laban ng extreme fishing. Sa pinakadelikadong reef ng Suigu. Sa pangunahing pampublikong palaisdaan. Opisyal na paligsahan sa pangingisda, Extreme Fishing Pool. Opisyal na paligsahan sa pangingisda. Hindi lang ito basta hatak ng kapital. Hindi lang ito basta hatak ng kapital. Hindi lang ito basta hatak ng kapital. Live na G broadcast na may maraming anggulo sa buong web. Isang top tier na handaan sa gitna ng dagat. Sa kalangitan ngayon, umiikot ang 10 broadcast helicopter. At sa ilalim natin, ang mga pinakamagagaling na barko ng malalaking tycoon mula noong nakaraang linggo. At ang mga heavy-duty na bangkang panghuli ay winasak na ang bahaging ito ng dagat. At pinira-piraso. Ang pangunahing kamera ng opisyal na live room ngayon ay walang duda nang nakatutok sa paboritong manalo sa Poseidon ng Zhao Group na nagkakahalaga ng 1.5 bilyon. Mga bro, ang tunay na modernong deep sea fishing. Labanan nito ng teknolohiya at pader ng kapital. Nakita niyo ba ang nasa likod ko? Na bagong angkat lang mula Germany. Ang modelong Poseidon Sham. May die-phased array radar na ba ito? Kasama pa ang 50 underwater drone na inilunsad namin ngayon. Saan yung swarm? Sa ilalim ng dagat na ito. Kahit isang hipon lang ang dumaan. Nasa kontrol ng Zhao Group lahat iyan. At yaong mga ni hindi makabili ng pain. Na nakasakay lang sa kalawang na bangkang bakal at paikot-ikot. Na basura sa pinakailalim. Tutulungan ko sila. Kami ang sasalo sa kanila. Mas mabuti pang maaga kayong bumalik sa pantalan at mamulot ng mga tira-tira. 2017 Tech Overlord 20 Young Masters How, huwag kang magpahiya sa open sea. Tech Overlord, lakasan mo pa ang loob 20 Young Masters How 15, nasa ilalim ka lang din 20 huwag kang magpahiya sa open sea. Young Masters How, kailangan mo ng tapang, huwag kang magpahiya sa open sea 10. Mga bisita. Niwala pang 1 oras mula nang magsimula ang laban. Sa bahaging ito ng dagat, ang napakasungit na agos at ugali ng dagat ay nagsimula ng magwala. Tingnan ninyo ang ibabaw ng dagat sa ibaba natin. Tinawag itong rift ng Suigu dahil makapal na nakakalat sa sibang. Mga sinaunang itim na bahurang nagkakapatong na parang mga pangil ng aso. Mas nakamamatay pa ang mainit na agos sa ibabaw. At ang napakalamig na tubig mula sa kailaliman. Dito ay nagbabanggaan ng wala sa ayos. At bumubuo ng napakalakas at magulong gupit na agos. Kasama ang thermocline. Sa harap nitong likas na, ganap na harang na nilikha ng kalikasan. Lahat ng high-end na kagamitan sa pagdetekta ay makakaranas ng matinding pagbaluktot ng signal. Napahamak na si Zhao. Sa ilalim ng tubig, ang mga drone ay tinamaan ng magulong agos. Ang numero 12 at 15 ay bumangga sa bato. Lubusang nasira. Nawala ng signal ang ika-20 drone. Ano ba ang kinakain ng mga basurang ito? Buksan ang AI Adaptive Avoidance. 50 makina na ito, halos 30 milyon na ang halaga. Sinasabi mo bang bulag na ako? Walang silbi, Zhao. Dito ang init at lamig. Sobrang layo ng kaibahan sa alat ng tubig dagat. Gulong-gulo ang sonar signal dahil sa pagbalik ng alon. Mag-compute ang AI.
Hindi makakabuo ng tamang modelo sa ilalim ng tubig. Puro peking signal ang nasa paligid. 239,004, puro peking signal ang nasa paligid. Lumubog ang drone. Parang pumasok sa isang maze. Doon ito tinanggay ng todo ng agos at nahulog sa fishing net. Sa bitak ng mga batong buto sa dagat. 2 tonelada. Wasak na wasak ko ang dalawa para maagaw ko ang unahan. Pinakabonggang concentrated bait. Wala pang 10 minuto. Natangay na ng husto ng agos. Ang milyong naimong radar ay nagdala pa sa akin ng isang bungkos. Nang walang saysay na surface data. Maliliit na isda. Nibuhok ng golden needlefish ay wala akong nakita. Gumastos ako ng ilang milyong dolyar. Tatawagin ko kayong mga basurang ito. Para magpakain ng isda sa bitak na dagat na ito. Kasabay nito, masyadong maingay sa ilalim ng dagat. Maingay talaga sa ilalim ng dagat. Ang mababang frequency pulse ng radar ay pumapasok sa thermocline. At paikot-ikot sa layer. Ang tanging mauwi lang yan ay matatakot ang tunay na malalaking isda. Putulin ni Uncle Zeng ang lahat ng electronic equipment ng barko. Kasama ang radar. Temperatura ng tubig sa ibabaw, 18 degrees. Agos, 1.2 knots. Biglang bumagsak ang temperatura ng tubig sa kailaliman sa 4 degrees. Agos, 2.5 knots. Karaniwang sona ng paghihiwalay ng alon. Buksan ang cold storage. Ilabas ang ating mga pampasabog. Handa nang maglatag ng bitag. Mabilis ang orasan ni Dazhu. Bawat 20 segundo, ang agwat ng error ay hindi dapat lalampas sa 1 segundo. Sa direksyon ng unahan ng barko, 2:00. Magtapon ng isang bloke ng yelo. Ibaba ni Old Ghost ang bilis ng makina sa pinakababa. Pigilan ang agos na ito. Hindi maaaring lumihis ang katawan ng barko ng higit sa 2 metro. Tanggap. Sumabit na ang kawit sa loob ng bodega. Anong klaseng nilalang ba itong espesyal na hito? Meow 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 meow. Nandito na ang mga tao mula sa kailaliman. Si Old Ghost, puno na ang bangka, baligtad pa ang agos. Tatlong daan metro, 500 metro. 800 metro, Kuya Yuan, halos malinis na ang linya. Kalmado lang. Magdala ng tubig na yelo. Hindi ka pani-paniwala ang drag force nito. May heat build-up pa sa ganyang mabigat na linya. Ang dami ng isda sa ilalim ng tubig ay lagpas 600 pound. Mga ginagalang na manonood. Itong makahuli nito ay tunay na magaling. Wild Gant Bluefin Tuna. Imposible ito, imposible talaga. Bakit naman? Walang nasasagap ang radar ko. Itinapon niya ang ilang pirasong yelo. At nakahila pa ng ganito kalaking premium catch. Putulin ang signal ng live stream niya. Tawagan ng organizers ng paligsahan. Sisiyasatin ko ang pain niya. Tiyak na lumabag siya sa mga patakaran. Dazhu, ikabit ang kawit. Grabe, ang gulo ng mga sigaw at ranking. Umabot na sa 650 ang ranking. Umabot na sa 650 ang ranking. Nasa numero 1 ang Fish God. Higit pang umangat ang rank, lagpas 50.
Grabe, umakyat na sa top 50. Pumasok siya sa live room. Sinabuyan kita ng 150 milyon, inutil ka. Kasamang top-tier yacht. At mga underwater drone na nagkakahalaga ng ilang 10 milyon. At sa harap pa ng buong mundo. Natatalo ka pa sa isang dukhang nagmamaneho ng kalapit-kalat na lumang bakal. Ang stock ng pamilya Zhao namin ay bumagsak sa limit down bago magsara ang merkado. Alam mo ba, hindi ako ang dapat mong sisihin, Papa. Malinaw na naka-off na ang radar ng batang iyon. Pero ang mga yelong itinapon niya, parang may sariling mata. Talagang nahatak nito ang mga isda. Mula sa blind spot ng radar namin. At lahat ay nahuli niya. May nakatagong lihim na attractant siya. Recite. Akala mo hindi ko alam. Ang ginagamit ng batang iyon ay hindi ordinaryong pain sa merkado. Gamit niya ang iniwan ng patay niyang ama. Ang hindi pa tapos noon na. Manuskrito ng bait na batay sa fluid dynamics. Akala mo ba 30 taon na akong tambay sa pantalan? Wala lang akong alam. Bago pa magsimula ang laban, gumastos na ako ng 2 milyon. Para suhulan ang mga security inspector ng paligsahan. Sa ngalan ng regular na inspeksyon sa bawal na kargamento. Nakasampa ako sa sira niyang barko. Gamit ang maliit na DIS camera. At ang inilagay niya sa mesa ng mapa ng dagat. Ang lumang dilaw na diary na iyon ay nakuha kong maitala ng buo. Hindi pa napoprosesong mataas na konsentrasyon ng shark liver oil. Purong plasma ng hayop at dinagdagan pa ng industrial-grade high-frequency chemical leavening agent. Papa, ang resiping ito, sobrang lupit. Pagsapit sa tubig, sumasabog agad. Kaya nitong ikalat ang amoy ng dugo at laman hanggang lampas 10 nautical mile. Noon pa, bantay sarado na ako ni Lin Laogi. Kaya itinago niya ang pinakakritikal na pahinang ito. Pero ngayon, nasa mga kamay ko pa rin ito. Walang pera ang batang si Lin Yuan. Kaya tira-tira lang mula sa katayan ang pwede niyang gamitin. Gagawin niya itong mga tipak ng yelo para dahan-dahan itong matunaw. Sayang na sayang, parang paglapastangan sa galing ng kalikasan. Ipagbigay alam mo sa chemical plant na sakop natin. Na maghalo sila ng 10 tonelada ngayong gabi. Ng ganitong pinakamataas na konsentrasyon ng purong plasma. Sa mga batas ng fluid dynamics sa panghuli gamit ang pain. Ang mabagal na pagkalusaw ang tunay na batas. Ang biglaang pagsabog ng high concentration na chemical breakdown. Na inilalabas sa kailaliman ng dagat. Ay iisang bagay lang ang tatawagin. Isang marahas na kawan ng mga pating. Recipe ng pain. Kasama rin ito sa diary ng aking ama. Sa huling pahina, na sadyang iniwan para sa pamilya Zhao. Isang one-way ticket papuntang impyerno. Mga manonood, 3 araw na. Asia Aurora Yucsun Grand Prix sa Asia. Sa wakas, nakapasok na tayo sa huling yugto ng finals. At ngayon, nasa magandang pwesto tayo. Lakas 10 na gali at ang kasalukuyang lokasyon natin. Sa 40 degrees south latitude. Na tinatawag na libingan ng mga mandaragat. Roaring Forties. Ang lagay ng dagat dito. Hindi na sapat ang salitang masama para ilarawan. Para itong bawal na sona sa paglalayag ng tao. Mga alon na itim na 8 hanggang 10 metro ang taas. Maghanda anumang oras. Lahat ng magtatangkang sumuong dito ay dudurugin sa pira-piraso. Karamihan sa mga sasakyang dagat na kasali ay natakot at umatras na. Nagtago sa kanlungang pantalan. Ang tanging naglakas loob na sumuong sa dagat ng kamatayang ito ay 2 barko lang. Ang isa ay nagmamadaling inayos ang drone system na may 10 toneladang lihim na sandata. Ang Poseidon na muling bumangon. At ang isa pa ay ang Xuanyuan na para bang matandang halimaw na bakal.
Kung natatakot ka, pwede ka pang umatras ngayon. Paikutin ko si Laugi. At ihahatid kita pabalik sa malapit na daungan. Ang perang inilabas ko, Suwan. Hindi kailanman umaatras sa kalagitnaan. Hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot? Sabi mo, hindi lulubog ang barkong ito. Kung ganoon, kumapit ka ng mahigpit. Sa susunod, makikita natin ang isang tunay na libing sa kailaliman ng dagat. Mga puntos ko. Lagpas na si Lin Yuan, yung pobreng yun, ng ilang libong puntos. Dito mo pa ako lalagyan ng gamot. Itong 10 toneladang pain. Ibuhos ninyong lahat. Young Master Zhao. Sobrang lakas ng alon at hangin. Sa oras na ito, kung bubuksan ang hatch gate, papasok ang tubig dagat. At sobrang delikado ng bilis ng agos dito. Mawawasak at maaagaw agad ng agos ang pain sa loob lang ng 1 segundo. Ibuhos. May high-frequency puffing agent ang formula natin. Kapag sumayad sa tubig, sasabog ang pagkalat. Kapag nakuha natin ang mga isda sa loob ng 10 nautical miles, lahat ay mapapalapit dito. Ako ang kampiyon. Sino ang mangangahas sumuway? Sisiguruhin kong sa buong buhay niya. Hindi na siya makakapasok pa sa mundo ng paglalayag. Ha 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 ha. Nakikita mo ba? Ito ang tunay na sukdulang lakas ng kapital. Lin Yuan, ano ang ilalaban mo sa akin? Lahat ng malalaking huli sa ilalim ng dagat na ito. Papasok na lahat sa lambat ko. Haha, babala. Babala. Natukoy ang napakalaking kumpol ng di kilalang mga nilalang. Mabilis na papalapit. Babala. Sobrang karga ang signal ng audio channel. 60010002600 120015015000 120015025006 Anong klaseng bagay to? Maaaring may tuna, swordfish at grouper. Paano magkakaroon ng ganitong siksik na kumpol? Kumpol. Hindi tuna. Mga pating ito, Pacific Sleeper Shark. At ang mga puting pating sa kailaliman. Diyos ko po. Yung 10 toneladang pain na ibinagsak mo. Sa ilalim ng karagatan na ito. Lahat ng mga mandaragat at manggagawa. Pinapunta mo rito. May tumutulo sa ilalim ng barko. Buhayin ang mga water pump. Saklolo, tulungan niyo ako. Ako ang tagapagmana ng Zhao Group. May pera ako, magbabayad ako ng 1 bilyon. Ito ang Poseidon, Mayday. Nasa 40 degrees south latitude kami. Inalsa ng napakalaking grupo ng mga pating. Wasak ang katawan ng barko. Wala na kaming kapangyarihan. Humihingi kami ng saklolo. Nagmamakaawa kami. Mayday. Nasa 40 degrees south latitude kami. Inalsa ng malaking grupo ng mga pating. Wasak ang katawan ng barko. Humihingi ng saklolo. Nagmamakaawa kami. Kakainin kaya sila? Makakomersyal na pagsaklolo.
Hindi makapasok ang helicopter sa bagyong ito. Kung hindi sira ang kanilang mga watertight compartment, baka may swerte silang umabot sa kompetisyon. Darating ang opisyal na icebreaker. Pero kung hindi sila aabot, kasalanan na nila iyan. Ang kalikasan ay hindi magpaparaya. Kahit may bilyon-bilyon ka pang deposito, hindi bibigyan ng konsiderasyon. Sa kailaliman ng dagat, ang walang takot ay mamamatay lang. Lin Yuan. Nasira na yata ang depth sounder natin. 1-0-2-5-0-2-5-0-2-5-0-2-50-2-2-5-0-2-2-7-0-2-6-0 haba 3.6 metro. Haba 3.6 metro. 1-0-2-6-0-2-5-0-1-5-0-5 haba 3.6 metro. 10-2.60. Baka hindi ito refleksyon ng grupo ng isda. 2.60, 250, 150, 150, 250, 270, 260. Hindi ito refleksyon ng grupo ng isda. 10, 260. Hindi ito refleksyon ng grupo ng isda. 10, 2.60, 250, 150, 150, 250, 150, 250, 270, 270, 260. 2.60, 250, 150, 250, 150, 250, 270, 260. Ito ay isang solong nilalang. Laogi, nakakuha tayo ng jackpot. Ito ay higanting nilalang na mahigit 1,200 libra. Imposible, ito ba ang maalamat na phantom? Iyon ang pangarap ng lahat ng mga mangingisda sa mundo. Na inubos ang kalahating buhay nila. Nagsayang ng napakaraming mamahaling kagamitan. Pero ni isang kaliskis ay hindi nahawakan. Ang demonyo ng kailaliman ng dagat. Dazu, kunin mo yung pinakamalaking tuna. Mula sa freezer. Huwag mong hiwain. I-hook mo ng buo. Kinagat na. Diyos ko. Laogi, sumisid siya pababa. Sumisisid siya sa 1,000 metrong lalim ng kanal. Full speed reverse, labanan ang agos. Gamitin ang bigat ng barko para hatakin siya. Dazu, buhusan ng tubig. Buhusan mo ng tubig na may yelo. Matutunaw na ang winch. Hahaha, tulungan kitang buhusan. Basta't hawakan mo lang siya. Ngayong araw, ipakita natin sa mundong ito ng mga kapitalista. Tingnan ninyo kung sino ang tunay na hari ng malalim na dagat. Laogi, hindi sapat ang bilis, iatras mo pa. Gamitin ang propeller. Guluin mo ang agos ng tubig sa ilalim.
Dazu. Hilahin ang control lever. Sundin ang utos ko. Bitawan ang kable, Linyuan. Luwagan ang hatak, Linyuan. Umaahon na siya, papaakyat na. Laogi, hawakan mo ng maigi ang timon. Dazu, ihanda ang panghook. Lintik na yan. May malaking barkong papalapit. Higit 1,000 tonelada ang laki. Pinatay nila ang Iweke. Tayo ang target nila. Makinig kayo, mga nasa sira-sirang barko. Ito ang Leviathan. Ang isdang huli ninyo sa mainline. Amin na yan dahil sa utos ng aming kumpanya. Putulin ninyo ang linya nyo ngayon din. Umalis kayo sa teritoryong ito. Kung hindi, ituturing namin kayong banta sa aming paglalayag. Gagamit kami ng dahas para palayasin kayo. Mga piratang internasyonal talaga. Mga taong hindi pwedeng galawin ng batas dagat. Isang pangkat ng mga multo. Dahil ba inagaw ni Zhao Dewang ang patente ng ama ko? At pinagkakitaan sa ibang bansa. Kaya feeling nyo kayo na ang hari dito. Ang sarap nyo sigurong pangarapin na mawala sa mundo. Pinaghirapan namin ito ng todo-todo. Ang huling ito. Laogi, buksan ang radyo. Sabihin mo sa mga piratang iyan. Ako ang masusunod sa dagat na ito. Walang isda para sa inyo. Wala talaga. Kung gusto nyo, kunin nyo gamit ang sarili ninyong buhay. Swerte nyo, matagal ko nang gustong ilabas ang galit ko. Ngayong araw, sa wakas, makakabawi na ako. Ha ha ha. Ayaw nyo sa mabuti, gusto nyo sa dahas. Pawiin ang lahat. Mag-ingat. Linyuan, bitawan mo na yan. Handa ka bang mamatay para lang sa pera? Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ang pamana ng ama ko. At ito rin ang batas sa dagat na ito. Puputulin nila ang linya. Banggain nyo sila. Akala nyo naman nyo matatakot nyo ako sa teritoryo ko. Akala nyo ba itong lumang icebreaker na ito ay takot sa inyo? Lumiko, todo bilis ang pagliko. Umalis kayo dyan. Mga baliw na walang takot sa kamatayan. Mga hangal na walang pakialam sa buhay. Itigil ang water cannon. Hinto, paatras. Lumayo kayo sa mga baliw na iyan. Uf! Ay hook na. Dazu. Bilisan mo ang paghook. Laugi. Hatak na. Ayan na. Diyos ko. Isda pa ba ito? Halimaw ito sa dagat. 12,000 libra bumasag sa record.
Mula noong taong 1970. Isang himala. Mga kagalang-galang na panauhin. Ayon sa pagsusuri ng tatlong pinakamalaking institusyon sa mundo, nagresulta ito sa muscle fibers ng dambuhalang ito. Ang antas ng lactic acid at corticosteroids ay halos zero. Ibig sabihin, sa sandaling mahuli ito, naranasan nito ang pinaka-perpektong pagpatay ng nerves. At pag-imbak ng taba nito, higit pa sa alam ng sangkatauhan. Lahat ng E5 Wagyu. May E5 at prutas na kahoy. Lahat ng E5 Wagyu. Panimulang presyo 10 milyon. Dahong dagat namin ay nag-aalok ng 20 milyon. Ang isdang ito ay dapat mapunta sa lupang sinilangan ng totoo. 20 milyon. Gusto mo bang bilhin ang kapangyarihan sa kanlurang Pasipiko? Masyadong makitid ang pananaw ng mga taga-Tokyo. 35 milyon. Dagdag pa ang 2 milyong dolyar sa cryptocurrency. Tapos na. Camel Royal Foundation. Nag-aalok ng 50 milyon. ₱50 milyon, sold out. Ang isdang ito ay pagmamay-ari ng Ultimate Dividend ng eBay. Opisyal na pag-aari ng Camel Royal Foundation. ₱50 milyon, akin ang isdang iyan. Kung hindi lang nasira ang radar ko. Iyon ang puntos ko. Zhao Dewang, noong nakaraang panahon. Ginamit mo ang mga kontratang madidilim para nakawin ang patente ng tatay ko. Noong pinilit mo siyang mamatay, inakala mo bang darating ang araw na ito? Ang nanalo ay hari, ang natalo ay kriminal. Nagkataon lang na sinuwerte ka para makahuli ng isang dambuhalang isda. Ang pundasyon ng pamilya Zhao. Kayong mga dukha, hindi nyo ba talaga maintindihan? Isang oras lang ang nakalipas. Yuhai Financial Group ay nakipagtulungan na. Ang tatlong international fund na narito kanina. Na-acquire na ng buo. Lahat ng masamang utang ng Zhao Group. Kasabay ang pagsumite sa Blue Star Fishery Union. Ng mga dokumento ng komersyal na panlilinlang. At ang pagsisiyasat sa polusyon sa ekolohiya. Noong nakaraang mga taon, paano nyo ninakaw ang mga patente? Mula sa kamay ni Ginoong Lin. Ngayon, hahayaan kitang maranasan kung paano hindi makagalaw. Isauli mo kay Lin Yuan. Hindi lang kayo bangkarota. Maghanda na kayo. Gumugol na lang kayo ng habang buhay sa pagtatrabaho sa patahian. Zhao, parang noong nakaraang panahon. Itong 3,000 allowance na ibinigay mo sa akin. Pinapalitan ko na ng barya kasama ang interes. Isauli ko na sa iyo, kunin mo na. Yung perang nasa loob. Sapat na para makatawag ka ng ilang beses sa loob. Pagkalipas ng kalahating taon, ang top-class targeted medication ay patuloy na ginagamit. Si Xiaoyu ay tuluyan ng nakalabas ng ospital. Ganap na gumaling. Sa pantalan, si Tito Chen at ang ilang 10 mangingisdang kapatid ay nakasuot na ng mga profesional na extreme cold gear para sa deep sea. Dahil sa bilyong pondo ni Suwan, ang Abyss Extreme Deep Sea Group, ang bagong hari na sa karagatang ito, nakuha na ang pinakamataas na base pay at dibidendo. Ang panahon kung saan ang mga mangingisda ay pinahihirapan, ay tuluyan ng nagwakas. Bigla sa hating gabi, ang ating underwater drone, malapit sa Mariana Trench. Sa ilalim ng yelo ay may nasagap na napakakaibang low-frequency wave at nakakuha ng litrato ng isang dambuhalang aninong lumalangoy. Lahat ng tao, suriin ang mabibigat na kagamitan at ang sonar. Simulan ang generator. Pupunta tayo sa ilalim ng Abyss para tingnan ang tunay na impyerno.